Morning. So, for today's video ay magkakwentuhan lang muna tayo dahil medyo maulan at makulimlim dito sa San Vicente, particular dito sa poblasyon. Dito lang muna tayo sa place natin. Tayo madalas mag-jogging at saka mag-workout. Ibang aso yung kasama natin, si Kuy Kuy. Kapitbahay naming aso kasi si Kai medyo masama yung pakiramdam siya, hindi sumama. Anyway, ang kwento ko ngayon is tungkol sa aking tinatagong sakit, no? Kasi nakakaya siya, mahirap siyang ikwento. So depressive masyado na sakit. Tatawag siyang psoriasis, no? Kung napapansin nyo yung una ko mga vlog is marami ako mga dots. So matagal akong hindi nakapagsandot, nakapaghuwad ng damit dahil nakakahiya. Kasi nung una parang parang bago mag pandemic, parang 2019 mga ganun, parang maliit lang naman siya na nakati-kati sa ulo. Parang akala ko dandruff lang, parang normal lang naman kasi siya, tapos nagtubig-tubig. Akala ko dandruff lang, tapos ginamot-gamot ko lang siya ng kung ano-ano hanggang sa kumalat na siya sa buong ulo ko. Nag-extend siya sa noo ko, yan dito sa pulang-pula siya, tapos paminsan nagkakaliskis-kaliskis. So nakakahiya, and simula nun parang nanghina na yung self-confident ko, nakakaya nang makipag-usap sa tao. Kasi ako very very talkative ako sa tao, madalas ako magkwento, marami akong kaibigan. Tapos pag yung tumama yung pandemic, masyado pa akong na-depress kasi wala akong income, kasi ngayong negosyo is bumagsak. Tapos walang masyadong income, so nakakaano talaga yun, depressed talaga. Yun, lumala siya hanggang pumunta na siya sa katawan. Wala masyado akong picture kasi ayaw ko siyang picturean, kasi pati ako nandidiri na rin sa sarili ko, no? Parang bakit may nangyayaring ganito, hanggang dumating sa point na kung ano-ano na lang yung mga nilalagay ko din, no? Nanood ako ng mga YouTube tutorial, yung mga remedies na sa bahay lang, parang ganun, hanggang sa lumala na talaga siya, papunta na siya sa likod ko, sa puwet, yan, tsaka sa mga nagilid ng tenga, ilong. Buti nga lang hindi masyado sa mukha, kasi yung may mga nakilala din ako sa mga Facebook page na pati sa mukha meron talaga sila. Good thing din na hindi yun nangyari sa atin. Pero gusto ko lang malaman yung lahat na hindi siya nakakahawa, no? Siya nakakahawa, okay lang siyang hawakan. Yun, okay siyang wag lang kayong mandiri sa mga katulad namin na meron, kasi hindi naman siya nakakahawa. Tsaka hindi nyo lang din alam kung paano yung depression na inaabot namin or nangyayari sa amin every time na parang pinanditirihan kami. Alam nyo yun, yung pakiramdam na parang lumalayo sila, yung lumalayo yung tao na kausap mo, nanditiri sila sa iyo, parang sana pag nakakita kayo na kagaya namin, huwag naman ganun, kasi masakit yun para sa amin. Sino ba naman yung may gusto ng ganito, pero ginagawa naman ng paraan. Ang masakit niyan, yung psoriasis, wala pa talaga na-discover na gamot, and ang lang talaga niya is prevention para hindi siya lumala, no? Tsaka hindi siya hindi siya pumati or mag-flare up tawag. So itong July 8 is nag-decide na talaga ako na kumonsulta sa doktor, which is yung pinaka the best thing na gawin kapag meron kayong psoriasis. Wag po kayong mag self-medication, no? Kung may makakakilala kayo or napapanood kayo na gumaling sila sa gamot na yon,
or yung mga ointment na ginamit nila is naging fit sa kanila, naging gumana sa kanila, hindi pare-pareho, no? May mga instances na hindi gagana siya, gagana man ng ilang araw is mas marami pa yung balik. Yun yung experience ko. So nagkumonsulta ako sa sa magaling sa talagang kinauukulan sa mga doktor ng mga balat, yun, sa mga dermatologist. So yung napuntahan ko is si Dr. Agni from Puerto Princesa. Yun naresetahan niya ako ng mga gamot, ipa-flash ko na lang dito yung mga gamot na binigay niya. So yun, kailangan talaga kumonsulta kayo sa doktor para naman makita talaga yung sakit ninyo, or ma-test kayo ng laboratory kung ano yung mga tama kasi hindi lang siya hindi siya skin disease lang na dito lang sa balat natin, internal yung tama niya. So kailangan gamutin at kakaloob-looban ng tiyan ng katawan. So yun, ang advice sa akin ng doktor is umiwas talaga sa alak. Yun talagang, kasi ako party goer ako so mahilig ako sa alak and then sigarilyo. Yun. So yun yung unang paiwasan sa iyo, yung alak and sigarilyo. So nung nag-start ako nung July 8 hanggang salukuyan today is July 16. So far maging maganda yung result, no? Meron pa rin naman, pero hindi na siya kasing pula at saka kasing katinong araw na wala talaga tayong pinapahid pa na gamot. Tapos yun, umiwas na rin ako sa alak and sigarilyo. Tapos yung kain, inunti-unti ko na din magbawas ng kanin. Tapos ito, madalas exercise. Ito naman lagi ko naman itong ginagawa. Parang niluloko ko lang yung sarili ko. Parang sa umaga exercise, sa gabi inom, diba? So bawasan na yung inom and sigarilyo. Yung sigarilyo unti-unti na rin itinanggal at winala. So far hindi naman din ako nakakasigarilyo na for almost magpo 4 days na, kasi hindi naman ako talaga sigarilyo lover. Parang lang, pag time to time lang siguro pag na-stress or may nararamdaman tayong kakaiba, or usually pag uminom yan, madalas yung pag natin pag yosi. Kaya nung nakaraan nga nagkaroon ng party yung samaang basketball ng Pilipinas dito sa San Vicente. Yun talagang sobrang tiis na hindi ka makainom kasi para sa sarili mo din, kailangan talaga disiplina mo yung sarili mo na hindi ka muna titikim ng alak, or wag na talaga muna, wag iwasan na lang talaga. So yun, so far maganda na siya, maganda. Yung nasa likod ko is para na lang mga alap-up, at yung dito naman sa katawang ko is meron pa rin mga pula-pula, pero yung karamihan nagputi-puti na siya rin, at hindi na siya magaspang, makinis na siya. Dati talaga sobrang pula, tapos kati, tapos daming balat-balat ang tawag nila, balat ahas. Yun. Tapos nakakaya yung higaan ko, sobrang dumi, yun, di ba? Yung pati anak ko ayaw na tumabi sa akin dahil maraming balakubak or balat-balat doon sa kama namin. So ngayon hindi na rin ganon, tapos nag-shampoo rin ako, yung head and shoulder na shampoo, anti-dandruff shampoo. Tapos yung sabon ko dab lang muna, yung moisturizing lang. So yun yung mga ginagamit ko ngayon na mga ointment and sabon. Yung talaga sa food, sa pagkain, iwas talaga sa karne ng baboy, mga cholesterol.
yung mga matataba, baka, chicken, yung bawal. Ang sa ano naman, ang protein source ko is isda. Yan, madalas ako mag-isda. Pero bawal din siyang iprito, so kadalasan paksiw, alaga, tinula, mga ganun klaseng luto. Tapos more on gulay. Madalas na ako kumain and fruits. Yan. So yung available naman dito na fruits sa San Vicente, napakarami, saka mura lang din. And dito sa lugar din namin, sa amin dito sa Pasios Place, pwedeng kaming tanim, papaya, saging. Tapos may guyabano din, pero hindi ako fan ng guyabano, kaya hindi rin ako madalas kumain. And yung aking iniinom every morning is malunggay tea. Yan, gumawa ko ng sarili kong version ng malunggay tea para hindi na ako bibili kasi marami rin mga malunggay, tsaka mahal din to, yung mga herbal mahal to. So gawin na lang, ginagawa ko na lang. So paminsan uminom din tayo ng luyang dilaw, pero kadalasan ito water muna every morning. Tapos pag nag-walk ako, kasama ko to, baon-baon ko yung malunggay tea. Hindi naman talaga ako fan ng kape, kaya ito na lang, mas maganda, mas healthy. May kaibigan din ako na nag-advise sa akin kasi meron din siya, si Sir Juan, balabak siya, meron din siya psoriasis, and siya rin yung mentor ko pag ako'y nalulungkot, siya rin yung nakakakwentuhan ko, nakakausap ko. So good thing na may mga nakakausap kayo na kagaya nyo rin na may mga so kung meron din kayong sakit na psoriasis at nahihiya kayong makipag-usap sa iba, so hanapin niyo yung mga ka-group nyo, yung mga kagaya natin na meron din. So kasi yan sharing of ideas and experience, di ba? Ayun, kasi maganda yung may nakakwentuhan talaga tayo about sa mga nararamdaman natin or sa sakit natin, kasi mahirap ikwento yun lalo na sa mga taong hindi rin nakakaintindi ng sakit natin. So maghanap kayo ng mga friends na iintindihin at yayakapin ka. So yung yayakap sa atin, yung kagaya din natin. So hindi ko naman pero good thing din na yung pamilya ko talagang supportive din sa akin, especially my wife, my mom. Yun, talagang dasal siya ng dasal, and hinahanapan niya kami ng gamot na mag-fit or mag-ano sa atin. And ganun din naman yung wife ko is support din naman siya. Natuwang-tuwa siya na hindi na ako iinom naninigarilyo. So yun, so ganun, alagaan natin yung sarili natin, kasi napaka-rare talaga ng sakit, parang habang buhay na talaga siyang gagamutin kasi wala siyang gamot pa. So ang niyan, isalagaan mo yung sarili mo, yung health mo, na hindi na siya hindi siya lumala, kung hindi na talaga siya nawawala sa katawan natin, nandiyan siya. So na lang, i-maintain na lang na healthy yung katawan natin, gano'n. So ngayong July 18 is bababa ako ng Puerto Princesa ulit para magpa-check up ulit, kasi may tama yung yung matay ko. So hindi ako mabigyan ng iniinom na gamot. So titingnan natin ulit kung umukay na ba siya, kasi may iniinom akong gamot, yung panggamot sa atay. So yun, samahan niyo ako sa journey ko, guys. Ito talaga parang parang ayoko talaga siyang i-share or ayoko siyang ikwento, kaya nakakaya, pero parang gusto ko rin makatulong or mag-share ng experience, journey ko, kung how to deal with this kind of sickness, yung psoriasis. So salamat, at paano nakakagaan din ang loob na meron kang nalalabasan ng nararamdaman, which is itong social media.
And so, comment down below na kayo kung meron na yung ganitong naramdaman or idea kung paano siya ginagamot. Although hindi naman tayo pare-pareho, pero malay natin magumana rin sa isa't isa. So, wala namang masama mag-try. Pero yun nga, advice ko talaga mag-consult kayo sa derma, sa mga expert ng sa skin disease. Yun. Para huwag kayo mag-self-medication, yun talaga. Huwag kayo mag-self-medication. Consult your doctor and pray and maging healthy lagi. So, salamat sa pagsama guys. And hopefully magkita-kita tayo sa susunod na journey ko. Ayun, hindi lang ito yung journey na ipapakita ko sa inyo. Travel pa natin dito sa San Vic at sa buong Palawan. So, salamat guys. Salamat.